Mabuhay! At welcome sa aking channel, kung saan ibinabahagi ko sa madlang people ang partnership ng aking maliit na investment, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kita sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-subscribe naman kabayan, para updated ka sa mga nakakaiyak, nakakaawa, pero exciting at nakakataba ng puso na mga kaganapan. Tapos na naman ang buwan ng Agosto mga kababayan, kaya sa episode natin ngayon, ay ating tignan ang summary kung ano ang nangyari sa buwan ng Agosto, at ang year-to-date summary simula Enero hanggang ngayon. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ito po ay aking ginagawa tuwing katapusan ng buwan, as part of my record keeping at documentation. So, mula Enero hanggang sa katapusan ng Agosto ng taong ito ay meron na tayong naipamigay na tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan, na nagkakahalaga ng 484,000 pesos. 30% nito ay napunta sa pabahay kung saan nagbigay tayo ng tulong para sa repair at renovation ng bahay. Nagbigay din tayo ng pambili ng mga materyales para sa pagpapagawa ng bahay. Ang pangalawang sektor ay edukasyon, kung saan 24% ng pondo ay napunta dito. Majority ay nagamit sa tuition fees, pambili ng school supplies, pang-araw-araw na baon, at iba pang gastusin sa paaralan. Ang pangatlong sektor ay emergencies, kung saan 15% ang napunta dito. Ito ay may kinalaman sa aksidente at biglang pagpanaw ng isang miyembro ng pamilya. Ang pang-apat ay living expenses, kung saan 12% ng pondo ay napunta dito. Ito ay pang-araw-araw na gastusin para sa mga taong di kayang maghanap buhay dahil sa kapansanan, aksidente, o matanda na. Ang panglimang sektor ay kalusugan, kung saan 7% ng pondo ay napunta dito. Ito ay may kaugnayan sa pambili ng gamot o kaya ay pambayad sa hospital. At ang panghuling sektor ay others, kung saan 12% ang napunta dito. Ito ay iba pang gastusin na hindi kasali sa mga sectors na una nating nabanggit, kagaya ng mga fundraising sa barangay, at mga community programs. In terms naman sa allocation of funds by region, nangunguna pa rin ang rehiyon ng Cordillera kung saan 62% ng charity fund sa taong ito ay napunta dito. Kagaya ng lagi kong sinasabi, may bias ako sa rehiyon ng Cordillera dahil dito ako ipinanganak at lumaki. Ang isa pa, dito nag-umpisa ang aking charity program, at ngayong taon lang ako nag-expand sa ibang rehiyon. 14% naman ang napunta sa Region 2, particular sa probinsya ng Isabela. 11% naman ang napunta sa Region 4A, particular sa probinsya ng Cavite at Rizal. 7% ang napunta sa Region 6, sa probinsya ng Antique. Meron din tayong isang beneficiary sa Dipolog City ng Region 9 kung saan 3% ng pondo ay napunta dito. And last but not the least, may bago tayong rehiyon. Ito ay ang rehiyon ni Pugong Bayahero. Opo mga kababayan, ginawa ko pong isang special na rehiyon si Pugong Bayahero para makita nyo, lalong-lalo na ang mga Pugong Bayahero supporters, ang pondo mula sa akin na napupunta sa programa ni Sir Paul. Sa ngayon ay 3% pa lang sa aking charity fund ang napunta kay Sir Paul dahil kauumpisa pa lang ito noong nakaraang buwan. Pero asahan nyo na tataas at tataas pa ito sa darating na mga buwan lalong-lalo na't may balak akong kumuha ng isa pang scholar mula Mindanao. Kung napansin nyo, ay kukunti ang naibigay nating tulong sa buwan ng Agosto. Ito po ay sinadya para makabawi, dahil na over budget ako sa previous months lalong-lalo na sa buwan ng Abril, Mayo, at Hunyo. Sa hindi pa nakakaalam, ang source ng aking charity fund ay mula sa kita ng aking maliit na investment, at ito ay kumikita lamang ng more or less 50,000 pesos kada buwan. Ito din ang ina-allocate ko sa aking charity program on a first-come first-serve basis. Sana lumago pa ang aking investment para mas marami pa tayong matutulungan. At yan lang po mga kababayan ang financial update ng aking charity program. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, at mabuhay ang Pilipinas. Adios!